Grabe, pagtapos ko ng duty, 8 PM, pagdating ko sa room, grabe, bagsak ang katawan ni Mader. Nakatulog agad, wala man lang hapunan, nakalimutan, bagsak. Tapos ngayon, 2:50 na ng madaling araw, nagising ako. Dahil ito namang amo kong mag-asawa at ang iyang anak, nangangatok. Gumising daw ako. Masahiin ko daw yung anak niya kay nilalagnat. May sipon. Sabi ko sa kanya, normal lang yan. Ganyan talaga ang mga bata, nilalagnat. Minsan kasi ingatan niya, huwag niyo pa inumin ng malamig dahil bata pa siya. Sabi niya, hindi. Kapatid kasi ng amo mong babae, naninigarilyo na amoy daw ng bata. Sabi ko sa kanya, yan mo na yan, ganyan talaga yan, normal yan sa bata. Sabi niya, meron ka ba dyan ipikasin? Hilutin mo nga tong anak ko. Uy, nangyari, manghihilot na pala ako. Tapos nang pagkatapos ko hilot kasi dinala niya dito sa kwarto ko. Sabi pa naman niya, ihatid mo muna kami doon sa room namin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, para mapatulog daw yung bata kasi pag hindi daw ako nakita ng bata, tawag daw ng pangalan ko. Namimiss daw ako. Sabi ko sa kanya, sige, hatid ko. Pag hatid ko doon, sit, hindi pa rin natulog. Pakain daw siya. Tapos, binantayan ko muna para kumain ng bata. Kasi ang bata, pag hindi ko kininto-kwentuhan, dapat may marami kang long story. May papakita kang mga ibon, merong mga pusa, anong huni ng mga pusa para lang siya malibang. Kasi ganyan ang bata. Dahil ang mag-ina hindi marunong para magpatulog. Minsan, umiiyak ang bata magdamag. Ngayon, kailangan daw niya ng magpatulog. Dahil yung bata daw may sakit. Hindi daw makahinga dahil ang sipon. Paano man kasi? Pinapainom ng mga Diyos na malamig. Bata yun. Wala pang yun. Di pa matibay yung sikmura nun. Di pa matibay ang katawan. Ngayon, nagkasakit. Nagproblema sila. Isip naman niya, parang nanay ako ng bata. Sinasabihan niya ako, anuin mo naman anak ko. Sabihin nila sa akin mag-asawa. Syempre ako naman mapagmahal ako sa anak. Dahil wala akong anak na babae. Puro lalaki kasi yung anak ko. Kaya sabi pa naman niya ng babae, bakit yung bata pag sinabihan mong may tao sa labas, papasok kakatok ng pinto, natutulog agad? Sabi ko sa kanya, ganyan talaga, dapat may paarte ka sa bata para matulog agad. Tapos sabi niya, siguro ganyan ka nagpalaki sa mga anak mo, no? Kasi hindi ka marunong magalit. Tapos marami kang story para mauto yung bata. Sabi ko, ganyan talaga ako sa mga anak ko. Hindi kasi ako namamalo. Tsaka kailangan pagsabihan mo kung anong mali at ano yung tama. Sabi pa niya, bakit marunong na ang bata daw magtagalog? Sabi ko sa kanya, kapag nakita ko kasi siya, bibigyan ko siya ng pagkain. Sobrang saya niyan pag nakita na niya ako na kumakain. Sasabihin niya, patikim ako niyan. Bata pa siya, siguro ang edad ay 2 taon. Pero grabe, matalino. Kaya kailangan talaga turuan siya. Tapos sasabihin ko, painumin kita ng Diyos pero huwag ka magsabi sa mama mo. Kasi pag nagsabi ka sa mama mo at sa papa mo, magagalit sa akin. Sabi niya, sige, tatago siya sa gilid ng pinto. Para lang makainom. Kasi yung papa niya, pag dumating yan, may mga pasalubong yan na mga Diyos. Painumin agad yung bata. Pero kung may tupak naman, din niya painumin. Ang bata, pag nakakita sa akin, kumakain ako ng pagkain, tapos may juice, kada kain may juice. Lumalapit yan sa akin, uupo yan sa baba, sasabihin niya sa akin, iinom siya, tatago lang siya. Sabi ko, sige, magtago ka. Pero bago ka lumapit sa mama at papa mo, kailangan punasan mo yung tissue, yung bibig mo. Sabi niya, sige, okay. Maluka talaga ako sa bata, mabait siya. Kaso nga lang, minsan may tupak. Tapos sasabihin mo, galit ako. Sasabihin niya sa akin, wala akong pakialam, galit din ako sa'yo. Matawa ka na lang. Kasi
ako maano ako sa bata malapit ako sa bata. Tapos syempre wala akong anak na babae, puro lalaki yung anak ko. Kaya siguro naisip ko na din na tinuring mo na lang ding anak. Kaya pag nakita siya may candy yung bibig ko, ay talaga tanggalin niya talaga yan, kakainin niya. Kaya tingnan mo yung bata, sobrang lapit sa akin. Tapos sasabihin ng tatay at nanay, bakit mas malapit daw yung bata sa akin kaysa sa kanila? Sabi ko sa kanya, paano kasi pag may pagkain kayo, hindi nyo agad binibigyan yung bata kung ano yung gusto, hindi nyo agad pa bigyan. Kaya nga pag matulog yan, sabihin niya, pumunta yan sa table ko, sasabihin niya sa akin, matulog ako, pero mag-promise ka sa akin, pagkising ko, idadalhin mo ako sa labas. Tapos painumin mo ako ng juice, bigyan mo ako ng banana, apple, tapos bigyan mo ako ng chocolate, at saka bigyan mo ako ng cake. Syempre naman, sabi ko, sige, matulog ka na doon, bibigyan kita. Pagkising yan, sasabihin niya, asa na yung promise mo? Sabi ko, sige, halika dito, bigyan kita. Tuwang-tuwa na yan siya sa akin. Tapos sabi ko, bago kita bigyan, yakapin mo muna ako, kiss muna ako. Kiss tayo na siya. Kaya parang malapit ang loob ko sa bata na yan. Kaya pag nagkasakit, magsabi agad yan sa mama niya, punta siya kay Berle para magpahilot siya. Magdala-dala yan siya ng panghilot niya, Epicacent. Tapos yung Epicacent, ilagay niya sa ilong niya. Yung Epicacent ko na yun, dala ko pa yung galing Pilipinas. Tapos kinuha lang nila kay wala, nung nilagnat kasi yung bata isang beses, hindi makahinga, minasahe ko ang bata. Tapos sabi ng ina, nakatulog daw yung bata, tapos hindi na daw kailangan dalhin ng hospital kay nawala daw agad yung sakit. Yun nga lang, yung sipon, matagal talaga yun, kailangan talaga may Vicks. Ako, lagi ako may Vicks sa bulsa ko, lagyan ko ilong niya. Nakita yung tatay, sabi naman ng tatay, bigyan mo naman ako, may sipon ako. Sabi ko sa kanya, wala na akong Vicks. Sabi ko ngayon, sabi niya, bigyan mo daw ng Vicks para daw pag inubo yung bata, meron daw pang Vicks. Wala akong Vicks, bumili ka na lang. Sabi pa naman niya, sige, bukas bibili ako. Tapos sabi niya, Epicacent daw. Wala akong Epicacent, kinuha mo na, sabi ko sa kanya. Sabi pa naman niya, sige, hanapin ko sa kwarto nila. Hinanap niya, ay nandun nga, puno pa. Kaya tuwang-tuwa naman. Ngayon nakatulog na yung anak niya, natulog na rin sila. Kasi kung hindi sila makatulog, sa siging iyak ng bata, nakakaawa naman. Sabay-sabay kami magtrabaho, kinamagahan. Kaya nga sabi pa niya, antok na daw siya, hindi daw siya makatulog. Kaya ang nagbantay daw sa anak niya ay nagsisigarilyo. Kaya ngayon, anong oras na? Madaling araw na. Kumain na lang din ako. Kaya nakalimutan ko kumain hapunan. Natulog agad ang pagod na pagod ako Grabe, sakit ng katawan ko. Hindi ko kaya. Parang nahihilo ako kasi ang duty ko kasi 8:00. Kaya grabe. Pag OFW ka, kailangan matatag ka sa puyatan. Pag hindi ka matatag, matibay, grabe. Bagsak ang katawan mo, magkasakit ka. Pero bawi ka na lang sa pagkain. Dapat kumain ka ng marami. Sila naman kasi pag may pagkain, pag mag-order yan sila, kasali kami. Kaya okay lang. Pero yung pagkain naman nila, yung nasa rep, kung gusto mong magluto ng mga karne, pwede. Bahala ka dyan kung magluto ka, gusto mo. Kung ano lutuin mo, may mga tuna, may mga salmon, okay lang yan. Kahit trabaho, kahit pagod, pag uwi mo naman, magluto ka. Kain ka Kasi sila laging tinapay yung pagkain, kaya madali silang nagkasakit. Ako, bahala ka dyan. Kumakain ako ng kanin. Yung kanin nila, grabe, ang hahaba, ganito. Siguro ang botil sa Pilipinas 3. Kaya guys, matulog na ako. Madaling araw na.